Narito ang mga ulo ng mga balita sa oras na ito. Batas para sa pagdeklara ng State of Imminent Disaster, pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sistema para sa career advancement ng mga guro sa public school, isinabatas din. Opisyal ng DPWH na nagpitiw matapos idawit sa budget insertion, pinasabina ng Senate Blue Ribbon Committee. Government Experience Exchange Program inilunsad ng United Arab Emirates at Pilipinas. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dalawang batas para sa mga guro at para sa paghahanda sa mga sakuna. Isinabatas ni Pangulong Marcos noong September 12 ang Republic Act No. 12287 na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo at lokal na pamahalaan na magdeklara ng State of Imminent Disaster. Magiging basehan nito ang rekomendasyon ng National at Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils, partikular sa mga posibleng panganib na idudulot ng sakuna sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Kapag naideklara ang state of imminent disaster, magsasagawa ang mga otoridad ng mga hakbang tulad ng pag-issue ng public advisories, paghahanda ng relief goods, preemptive evacuation at pagpapakalat ng response team at volunteer. Iniutos din sa mga lokal na pamahalaan na pondohan at ipatupad ang kanilang mga hakbang para sa paghahanda sa sakuna. Ang Pilipinas ay isa sa pinaka-disaster-prone na bansa sa mundo na tinatamaan ng mahigit kumulang 20 bagyo taon-taon bukod sa banta ng lindol, baha at pagputok ng bulkan. Samantala, pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang Republic Act No. 12288 na magpapatibay sa career progression system for public school teachers and school leaders. Layunin ng sistema na gabayan ang mga elementary at secondary teacher na gustong maisulong ang kanilang mga karera. Magiging basehan ng sistema ang mga posisyon mula Teacher 1 hanggang Master Teacher 1. Kabilang sa mga susuriin sa isang guro ang kanyang kaalaman, karanasan at professional merit. Susundan ng sistema ang mga batayan ng Civil Service Commission at Teacher Education Council, pati ang mga kwalifikasyon na itatakda ng Department of Education at Professional Regulation Commission or PRC. Magdadagdag naman ang Department of Budget and Management ng mga bago at mas mataas na teaching position tulad ng Teacher 4 hanggang Teacher 7, Master Teacher 5 at 6, and School Principal 5. Ipinatawag ng Senate Blue Ribbon Committee si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral para humarap sa pagdinig nito kaugnay sa umano'y pag-alok ng pagsisingit ng item sa panukalang budget para sa taong 2026. Naglabas ng subpoena si Committee Chair Panfilo Lacson para kay Cabral para obligahin ito na humarap sa mga pagdinig ng Senado. Bago ito, iniulat ni Public Works Secretary Vince Dizon na nagbitiw na ang Undersecretary sa pwesto. Hinihiling anya ni Cabral na huwag nang humarap sa mga pagdinig dahil hindi na siya opisyal ng DPWH. Pero ayon kay Senador Rodante Marcoleta, hindi pa rin ligtas sa pananagutan si Cabral kahit magbitiw siya sa pwesto dahil sa bigat ng idinidiin sa kanya kaugnay ng mga budget insertions. Sa isang privileged speech, ibinulgar ni Lacson na tinawagan noon ni Cabral ang opisina ni Senate President Vicente Soto III para tanungin kung may gusto silang isingit sa 2026 national budget. Ayon kay Lacson, nababahala siya na marami pang mambabatas ang inalok na magsingit sa budget. Nangako naman si Dizon na magpapatuloy ang internal investigation ng DPWH.
Samantala, inulunsad ng United Arab Emirates noong Miyerkules ang Government Experience Exchange Program or GEEP nito sa Pilipinas upang ibahagi ang mga kasanayan hinggil sa government modernization at digital infrastructure. Parte ito ng Memorandum of Understanding na pinirmahan noong nakaraang February na layuning palakasin ang digitalization efforts ng bansa. Nilahukan ito ni First Lady Liza Araneta Marcos, Information Secretary Henry Aguda at iba pang matataas na opisyal mula sa dalawang bansa. Tinalakay sa nasabing forum ang iba't ibang usapin gaya ng strategies and innovation, government competitiveness, services improvement at artificial intelligence. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang partnership ng dalawang bansa ay nagpapatunay na pareho ito ng tunguhin na gawin ang gobyerno bilang instrumento ng kapayapaan, kasaganaan at kaunlaran. Ang GEEP ay isang pamamaraan ng UAE kung saan nakikipagpalitan ito ng kaalaman at karanasan sa iba't ibang bansa. At sa balitang pangkalakalan, binigyan diin ng Department of Economy, Planning and Development or DepDev na ang pag-akyat sa ranking ng Pilipinas sa Global Innovation Index or GII ay bunga ng pagpapalakas ng innovation ecosystem ng bansa. Base sa latest report ng GII, ipinakita na tumaas sa 50th place ang pwesto ng bansa ngayong 2025 mula sa rank 53 noong 2024. Ito rin ang pinakamataas na rank na nakuha ng Pilipinas kung saan nalagpasan nito ang target ng gobyerno na 52nd place ngayong taon sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023 to 2028. Ayon sa DepDev, ipapatupad ng National Innovation Council ang National Innovation Agenda and Strategy Document 2023 to 2032 upang mapanatili ang magandang pwesto ng Pilipinas. Magsisilbi itong roadmap upang ma-address ang mga hamon sa infrastructure, research at human capital habang pinapataas ang investment sa research and development, science and technology. Samantala, sumailalim sa isang 2.75 billion pesos na loan channeling partnership ang digital finance platform na Atome at Maya Bank upang mapalawak ang credit access ng mga Pilipino. Pinirmahan noong September 3, layunin ng partnership na magbibigay ng responsible, risk-managed at transparent flexible payment options sa mga customer. Nagpapasalamat si Atome Philippine President at Country General Manager Christian Quiroz sa Maya Bank sa nasabing partnership na magbubukas ng mas maraming produkto at serbisyo para sa milyong Pilipino. Para naman kay Maya Bank President Angelo Madrid, ang collaboration sa Atome ay magbibigay ng mas safe, secure at responsible financing para sa mga underserved customers. Makakatulong din anya ito upang makabuo sila ng financial confidence at long-term resilience. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account na Philippine News Agency. Handa na ba ang pagdekorasyon para sa Christmas tree? Eksaktong 78 araw na lang at Pasko na. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.